Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan mga sulok ng mundo, mga kababayan natin sa ibang bansa. Kumusta po kayo dyan? Ayun, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo mga sir at mga ma'am dyan. Ayun. Alright, ang video na to hatiin natin kay Ders TV na naman tayo. Uubusin na natin ang video ni Ders. Bago natin umpisahan to, iniimbitahan ko po kayong i-subscribe mga ating channel, paki-like, comment, pa-click lang sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Guys, maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at mga bagong bisita sa ating channel. Thank you very much sa support niyo po. Thank you so much. Ayun, showbiz update na naman tayo. May resulta na daw. Ayun, ano kaya to? Ayan na, wala na tayong patubig-tubig pa. Silipin na natin to. Baka masilip pa to ng iba, di ba? At magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. Description lang, guys, at bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. Yun. So eto na, at simulan na po natin agad-agad ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol muna dito sa sinabi po ng isang personalidad na si Jerry V. Gracio. Tungkol po ito sa MTRCB. Sa mga hindi po nakakilala kay Jerry V. Gracio, siya po ay Filipino writer. So ito po yung sinabi niya, no? Seryoso? Bakit nagbabayad ang film at TV industry sa MTR? Ayan, nagbabayad ang ads. Sorry, Dea, skip mo na ha. RCB na nagpapahirap sa mga tao sa film at TV industry. Panahon ng manindigan, #abolish MTRCB. Ay, Diyos ko po. So ayun po, dito, abolish MTRCB daw. Dahil para sa kanya, pinahirapan po ng MTRCB ang film at TV industry. Kaya dapat daw hindi na magbayad ang mga ito sa MTRCB sa gobyerno. So sa gobyerno po ninyo sabihin yan. Ang MTRCB kasi tinatag yan para may manita. Yes, may correct. mag-remind sa inyo kung ano po ang pwede at hindi pwede. Hindi po yung bira lang po ng bira, no, kahit mali na po. Sa usaping bayad naman, anong gusto nyo? Libre? Kumikita kayo sa film at TV industry, tapos yung MTRCB, walang kita. At saka isa pa, sa gobyerno po napupunta ang binabayad mo. Correct. Hindi sa MTRCB mismo, sa Studio Marimar. Pero ng taong bayan yon, hindi kilala Soto. At sa mga members po or board members ng MTRCB. So paki-enlighten naman po si Sir. Tayo mga Pilipino na nakatira po sa Pilipinas, entitled magbayad sa kung ano mang pinagkakakitaan po natin. Nasa ibang bansa Kaya yan. sumunod tayo sa patakaran ng gobyerno. Ganon. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol po sa Itbulaga na kung saan ikakasaya nyo po ito dahil lumabas na po ang resulta tungkol po dito sa titulo na Itbulaga. May lumabas na resulta para po sa titulong Itbulaga na hinahabol po ng TVJ sa tape. So, kakanta na ba tayo ng Itbulaga sa EA? Yan ang katanungan dahil napakalakas po ng laban ng TVJ. Ayan. Katunayan yan, tagilid po ang tape Bulaga. Kaya naman naghahabol sila sa IPO na siyang pinapabasura po ni Joey De Leon. Nako, may excite po kayo dito sa balitang ito. Pero bago ang good news, maaari po bang i-click nyo muna yung subscribe button dyan? Ayan. Sa ibaba po ng Matagal na. Para road to 90k subscribers na po Congrats. tayo. Salamat sa inyong Yes, congrats. So, eto na po yung balita, no? Isiwalat na po natin agad. So, sabi po dito, tape tagilid sa Itbulaga, trademark. Yan. So, ito po ay sinulat October 3,
2023, so kahapon lang. Sabi dito naghahabol ang kampo ng Television and Production Exponent Inc. or TAPE para harangin ang application ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark, pero posibleng mabasura ito dahil tapos na po ang paghahain ng oposisyon. Napag-alaman sa isang source na naghain ng oposisyon ang tape noong October 2, 2023, 4 na araw matapos mapaso ang 30 araw na palugid sa paghahain ng oposisyon. Ang Itbulaga trademark ay inihain na De Leon sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPO-PHL. Ang kanyang application number for 2023-00-506771 ay na-publish for opposition noong August 29, 2023. Isang erratum naman ang na-publish noong September 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data, pero malinaw na isinasaad sa erratum na this publication does not extend the opposition period. Sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules and Regulations or IPO-PHL Memorandum Circular Number 2023-001, nakasaad dito na when no opposition is filed within 30 days after the publication for opposition, the mark is deemed registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period. Hiniling ng mga kampo or hiniling ng kampo ni De Leon sa IPO-PHL na ibasura po ang isinampang oposisyon ng TAPE Inc. dahil tapos na ang palugid or palugit sa paghahain ng oposisyon sa ilalim daw ng batas. Ang Itbulaga ay deemed registered na kay Joey De Leon noong September 29, 2023. So yan po ang nilalaman ng isang article na ating binasa. At napakalinaw naman po doon na itong TAPE Inc. ay naghahabol dito po sa... Ayan, naghahabol ng ads. Wait lang guys skip mo na dear, saying sorry. IPO-PHL kasi na-late po pala sila. So for sure, masarap po ang tulog ninyo mamaya at syempre masarap ang kain ninyo nito mamaya since tagilid ang TAPE Inc. No? Sa pinaglalaban po nila na titulong Itbulaga. So nakikita ko po yung tagumpay, nakikita ko na po yung magiging tagumpay ng TBJ sa labang ito ng trademark na Itbulaga. No, na ginawa naman po talaga ni Joey De Leon. Correct. For sure, mabilis maipapatigil ang paggamit po ng Itbulaga sa tape bago matapos ang buwang ito. So magdidiwang na ba tayo? Kakanta na ba tayo ng Itbulaga sa EAP? Malapit na. Kasi ang victory na amoy ko na po, lalo't inilabas na po na nilabas ng isang article na ito na tagilid po itong tape sa kanilang pinaglalaban, 'di ba? So ayon nga dito, 'di ba, narinig nyo po kanina na itong tape ay naghahabol, no? Itong Television and Production Exponent Inc. po ay naghahabol at tinaharang po yung application nitong si Joey De Leon na Itbulaga, no, para po sa Itbulaga trademark. Pero posible daw po na ito ay ibasura dahil tapos na po ang paghahain ng oposisyon. 'Di ba? So late naman yung kanilang paghahabol, 'di ba? Correct. So dito pa lang masasabi na natin na talagang malakas ang laban po ng TBJ. At syempre napag-alaman din po ng source ng tabloid na ito na naghain po ng opposition ang tape noong October 2, 2023. So 4 na araw bago matapos mapaso ang 30 days na palugit sa paghahain po ng oposisyon. So napaka-late na po nito, 'di ba? 'Di ba nila 'yun alam na may 30 days na palugit tapos late na po sila naghain. So nakakaloka, 'di ba? So ang Itbulaga po na trademark ay inihain ni Joey De Leon sa intellectual property noong kailan pa ba to? Matagal na po. Tapos na-publish po for opposition noong August 29, 2023. So talagang tagilid po ang tape dito. Pagdiwang na. At nako po, antayin natin Mula yung Batalis susunod hanggang na Hulo. magaganap dito. Dahil for sure, maaaring kumanta na po tayo ng Itbulaga. So ano po? Mula Batalis hanggang Hulo. Ayun, nakanta na.
Eh guys, maliwanag na yun. May liwanag na ang trademark. Sana nga makuha na ng TVG kasi matagal na yung gustong kunin nila. At matagal na ring issue na yan. Ayun ang video na to ay kay George TV guys. Ilagay ko lang po sa description ng kanyang channel. Pakibisita na lang po at pakisubscribe. Ayun, kung kayo pala bago sa ating channel, inimbitahan ko po kayo i-subscribe ng ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, maraming salamat po sa inyo, sa mga bagong subscriber natin, sa mga bagong pasok sa ating channel. Thank you very much at hanggang dito na lang po. God bless, keep safe po kayo lagi dyan. Babush.